A spirit-filled morning, everyone. Good morning. Pakibati nyo nga po yung katabi nyo, maganda ka pa sa umaga. Yan. Siyempre sa mga lalaki, gwapo ka pa sa umaga. Okay. Ako po'y natutuwa at nagagalak at muling nakabalik dito sa community nyo. Pero may pakiusap lang po ako. Itong oras pong ito, napakabuti ng Diyos kasi unang araw ng trabaho, ganito ang ginagawa sa St. Peter. Pero alam ko yung iba sa inyo, kulang pa sa tulog, kulang pa sa pahinga. Kaya may warning po ako. Lalo na yung mga wala dito sa lugar na ito na nanonood live, bawal matulog. Alam niyo po ba ang pagtulog ay pag-practice ng kamatayan? Kaya pag lagi kayong natutulog, pinapractice nyo na ang inyong kamatayan. At pag na-master nyo yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya mamaya pag may katabi kayong natutulog, sabihin mo, ayan, nagpa-practice ka na naman. Mamaya, ma-master mo na yan. Okay, so ito pong topic natin, may connect po ito dun sa nakaraang Monday. Hango po sa Matthew chapter 22, verse 37 and 38. Gadaanin po natin sa kanta. Alam niyo po, pag dinadaan sa kanta, mas madaling tumatak sa isip at puso. Gusto niyo po ba? Hi. Gusto niyo pong kantahin natin? Okay. Sis Dayan, music, alam niyo po ba yung kanta? O kakantahin ko muna, sabayan niyo ako? Pitch. Okay. Pitch. You shall love the Lord your God. Okay. Pakinggan. Hango po ito sa Matthew 22:37. Pinag-usapan nyo ka nung last week at pag-uusapan natin ngayon. Continuation. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your heart. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Ulitin po natin sing along with me. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your heart. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Second part. You shall love your neighbor as you love yourself. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Okay, from the top. Shall love the Lord your God with all your heart, with all your heart. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. You shall love your neighbor as you love yourself. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Kita nyo, kinanta natin yung dalawang topic. Dun sa first part, yung loving God. Yung sa second part, yung pag-uusapan natin ngayong umaga. You shall love your neighbor as you love yourself. So ano nga ba itong Christian love na ito? Okay, para po ako po yung old school na mag-talk, ayaw ko po nang may nasa projector para nakikinig kayo at para tumatak sa isip natin. Gagamitin ko po yung word na CPR para maunawaan natin kung ano itong Christian love na ito. Anong ibig sabihin ng CPR?
Pwede ho kayong sumagot, huwag kayong manahimik. Okay, CPR, ibig sabihin po ay ano? Committed Personal Relationship. Pakiulit nga po. Yun ang Christian love, Committed Personal Relationship. Anong bunga nito? CCS. Anong ibig sabihin ng CCS? Ang bunga ng Committed Personal Relationship ay care, concern, and service. So ano pong bunga ng CPR? Kaya ang Christian love, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Kaya niya po bang mahalin yan? Kaya? Talaga? O yung nasa likod nyo, kaya nyo bang mahalin yan? Oo. Committed personal relationship. Ang problema kasi sa atin, pagdating sa committed, nagiging Bisaya dong, committed na dong. Committed yung utak. Kaya di maintindihan kung paano mahalin ang kapwa. So committed, iko-commit mo yung sarili mo na may personal touch. Dadaanin ko po ito sa kwento para mas maintindihan nyo. Kilala niyo po si Saint Francis? Assisi of Assisi? Tamang-tama po siya ngayong panahon ng Lenten season. Oo. Mensahe ng Lent ay ano? Assisi ka na. Assisi ka na sa iyong mga kasalanan. Kasi kailangan natin. Saint Francis po, pag nakakakita siya ng mahirap, hindi niya tinatapos dun sa kawawa naman. Kawawa naman. Sa tingin niyo ba pag nagsabi ka ng kawawa naman, andun yung care? Andun yung concern? Andun yung service? Kaya anong ginawa niya? Hindi niya tinapos sa kawawa naman. Tinanggal niya yung kanyang balabal at ibinigay niya. So, ibig sabihin mga kapatid, yung committed personal relationship, hindi natatapos dun sa kawawa naman. Dapat mayroon kang gawin. Kaya nga po, itong Christian love, tinatawag po ito na, kanina di ba CPR? Dapat maunawaan natin yung sinasabing personal relationship to others. May itatanong po ako sa inyo ngayong umagang ito. Gusto niyo po bang maging masaya mula sa araw na ito? Sino gustong maging masaya mula sa araw na ito? Walang puwang yung lungkot sa kanya. Dalawang kamay po, pakitaas. Okay? May itataas pa yan. Sige, pakitaas po. At ipalakpak kay Lord. Yan, ipalakpak natin sa Diyos sa buhay. Okay. Gusto nyo? Gusto nyo malaman kung paano maging masaya? At maisabuhay natin itong pinag-uusapan nating Christian love? Ito po ang sekreto. Kilala niyo po si Mother Teresa? Yung ngayon ay kinikilala na nating santa ng ating simbahan. Alam niyo po ba kung anong sekreto niya? Saan siya pumuntang bansa para magmisyon? Sa India. Diba? Doon sa lugar na kung saan nandun yung mga poorest of the poor. Ito pong matindi kay Mother Teresa. Lalapitan niya. May amoy na yung mga pinupuntahan niya. Diba sa totoo lang, kagabi nga po kaming mag-asawa sumakay ng tricycle. Yung tricycle driver talagang may amoy. Yung asawa ko talaga di niya matiis, nagtakip. Sabi ko, wag. Pagtulong-tulungan na natin, mauubos din yan. Alam niyo po, alam niyo mga kapatid, anong ginagawa ni Mother Teresa? Hirap.
Pero niyayakap niya. Etong mas matindi, yayakapin lang pala brother eh. Yung sugat, hinahalikan niya pa. Wow. Niyakap na nga, hahalikan pa yung sugat. Nung in-interview po siya, paano mo nagagawa? Alam niyo, ang ganda ng sagot niya. Nakikita ko si Jesus sa kanya. Wow. Ito po pala yung sekreto kung gusto niyo maging magandang buhay. Pagsikapan natin makita ang Diyos sa ating sarili at sa ating kapwa at magagawa niyo itong pinag-uusapan nating Christian love. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Wag ako, yung katabi niyo po ang tingnan niyo. Sino ang nakikita niyo? Siya pa rin. Siya pa rin. Okay. Sinong nakikita niyo? Alam niyo, sabi nung isa pagtingin sa katabi, Diyos ko, nakita ang Diyos, no? Pagsikapan natin makita si Jesus. Alam niyo kung bakit? Pag nakita niyo ang Diyos sa inyong sarili, una, kung alam mo si Jesus nasa sayo, hindi ka magmumura. Hindi ka gagawa ng masama kasi alam mo nandyan sa'yo si Jesus. So kung makikita mo rin si Jesus sa iyong kapwa, ay lalong hindi mo rin siya gagawa ng masama. Hindi mo siya mumurahin, hindi mo siya susuntukin, hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya lulukuhin. Alam niyo po kaya magulo itong mundong ating ginagalawan? Yung mga tao na nagsasabi na meron siyang Diyos, mahal niya ang Diyos, pero hindi niya magawa, mahalin ang kanyang kapwa. Anong utos ng Diyos? You shall love your neighbor as you love yourself. Pansinin niyo po, pag may mga kalamidad, manghihingi ng tulong, o magbigay naman kayo ng dilata, anong dilatang bibit-bitin? Madalas, anong dilatang ibinibigay pag may mga calamity? Sardinas. Tanungin mo, anong dilatang paborito mo? Spam. Spam yung paborito mo, tapos ang ibinibigay mo, sardinas. Anong sabi ng Diyos? Love your neighbor as you love yourself. Kung mahal mo yung kapwa mo, dapat spam ang ibigay mo. Hindi sardinas. Kaya minsan nung sinabi ko to, may isang lumapit sa akin, brother, pag-aaralan ko na pong kumain ng sardinas. Biruin mo siya yung nag-adjust para ma-justify lang yung pagbibigay niya ng sardinas. Minsan nasalanta kami sa Bicol, nang hingi ako ng tulong. Anong ibinigay? Gusto niyo malaman? Mga damit. Oo, damit. Maayos nga. Pero uniforme ng SSS, GSIS, yung mga pinaglumaang uniforme, ibinigay dun sa mga mahihirap. Kaya pag uwi ko ng Bicol, nagulat ako. Yung mga nagtitinda ng kakanin nakasuot ng SSS, GSIS, sabi ko, ang tindi naman itong mga to. Kulang na lang ng time card para pumasok na sila. Meron pa nagbigay mga underwear na yung garter wala ng kapit. Biruin mo yun. Isipin mo kung babae bibigyan mo nun, baka naglalakad, ay nandyan ka na pala, iaakyat niya kasi nagkukusa ng bumababa. Paano ba tayo magmahal ng kapwa? Kaya ba natin magbigay? Kaya ba natin mahalin sila? Katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hi. Hello. Hi. So, committed personal relationship. Ano nga pong bunga nun? Care, concern, service. Alam niyo po, mahalagang maunawaan natin to. Lalo na po kayo ngayong nandyan sa ganyang trabaho. Yung mga humaharap sa mga namatayan, ipadaman nyo yung care, yung concern at service. Hindi yung magtataray ka pa. Naalala ko sa isang parokya, tumawag ako kasi in-invite po ako magbigay ng
binigyan ng LSS namin yung isang parokya. Lahat ng manggagawa ng parokya binigyan ng LSS nung kanilang parish priest. Sabi ko, alam niyo ang problema sa ating mga Katoliko? Kung sino pa yung nandyan sa opisina ng parokya, minsan ang tataray. Minsan tumawag ako at nagpapa-schedule ako kasi mayroon akong kaibigan na namatay. Ang sagot ba naman sa akin, ba't ngayon ka lang tumawag para magpa-schedule? Kako ngayon lang namatay. Alangan naman noon pa ako tumawag para ipa-schedule kung magmisa sa patay. Ano ikaw gusto mo ipa-schedule na kita? Huwag niyong tahatarayan. Gets nyo? Namatayan na nga, tahatarayan pa. Ipadama nyo yung care, yung concern, at higit sa lahat, yung service. Di ba kayo natutuwa? Ang tao, bago umalis sa mundong ito, Saint Peter ang naaalala. Pagmulat niya ng mata, dun sa kabila, si Saint Peter pa rin ang kanyang unang makakaharap. Kaya dapat maganda yung ire-report niya. Ang galing mo talaga, Saint Peter. Nung ako'y namayapa, Saint Peter. Nung ako'y humarap dito, si Saint Peter pa rin. Kaya wag natin bigyan ng kahihiyan si Saint Peter. Gets nyo? Anong dapat? Meron ba tayo niyan? Baka mismo dyan sa kasamahan mo sa departamento ninyo, di kayo magkasundo. Lunes na Lunes, nakasabay mo dun sa may pinto. Anong dialogue mo? Hayop to, buhay pa. Yun ba yung kapwa? Alam niyo mga kapatid, kung mayroon man mga di kayo napagkaunawaan, hindi dahilan yun para magtanim ka ng sama ng loob. Ang dami namang itatanim, wag na yung sama ng loob na yan. Amen? Amen? Sinong dapat makita? Sinong dapat makita? Sino? Anong si Saint Peter? Sinong dapat sa ating makita? Si Jesus. At sinong dapat natin makita sa ating kapwa? Kapatid, yan ang Christian love. Gets nyo? Gets na gets? Alam nyo, siguro ito yung kakaibang approach ng talk ngayong sa mga pinagdumaan ng mga talk dito sa gawain niyo. Alam niyo kung bakit? Ngayong umagang ito, tatawag po ako ng isa sa inyo, isa lang, na mag-share dito para maipakita kung paano niya nagawa na mahalin ang kanyang kapwa. Meron ba? Wala? Sige nga. Any volunteer. Alam niyo ang mag-share ngayon dito, pagpapalain ng Diyos pa ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Akala ko ang mga taga St. Peter walang takot na magpahayag ng mabuting balita at magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Tingnan nga natin, sino kayang taga St. Peter ang tatayo ngayon para mag-share dito sa gitna? 2 minutes lang kung paano naranasan niya sa kanyang buhay, personally, yung pag-ibig bilang Kristiyano sa kanyang kapwa. Okay? Meron po ba? Bakit kanina nakatingin kayo sa akin, ngayon mga nakayuko na kayo? Okay. Sino kaya? Meron po ba kayong gustong marinig na mag-share tungkol sa ganyang sitwasyon na pagmamahal sa kapwa? Sister, meron po ba kayong i-recommenda? Sige. Ayan. Sis, kayo daw po. Hindi. Yung itinuturo nyo, ano pong pangalan? Read. Sister, halika na po. Nasa unahan ka naman eh. Alam nyo po, ito, makinig kayo
mas masarap po yung tinatawag ka ni Lord papunta dito sa stage kaysa tawagin ka ni Lord doon sa ibang paraan. Yung tawagin ka na. Amen? Kaya pag tinatawag po kayo, halika sis, palagpakan natin ang Panginoon kung ano ang ginawang kabutihan ng Diyos at kung paano niya nagawa na tunay nga na napakasarap pala na maglingkod sa Diyos. Sige. Anong pangyayari po ang pwede niyong ma-share na nagampanan niyo yung Christian love? Sa tinagal-tagal ko po sa St. Peter, dito ko natutunan yung paano magmahal sa kapwa, sa mga bosses, at maski sa mga co-workers ko. Mas nadagdagan pa siya nung na-assign po ako sa chapels. Kasi yun po talaga, doon natin pinapakita yung pag-training sa mga chapel managers, sa mga embalmers, sa mga staff ng chapels para makapag-care, concern, at makapag-servisyo. Yun po yung pinaka-goal talaga ng chapels natin, yung makapag-service. So, may particular na experience po tinatanong po sa akin ni Sir kung ano yung particular service na experience ko. Of course, di natin makakalimutan yung sa Mama Sapano, yung mga sundalo po na service natin, plus yun pong sa OFW workers na binalik dito sa Pilipinas due to COVID. Yun po yung pinaka matinding service na hindi lang po ako, no, it's a joint service po ng St. Peter kasi lahat po ng mga taga-chapels, taga-life plan, even taga-head office, nagpakita ng concern, ng care, ng concern and service sa mga kababayan po natin. Thank you very much po, sis. Oo. Kita nyo? Oo. Ako lang po yata yung speaker na nagtawag ng mga taong mag-share dito, no? Siguro maging practice na ho yun, kaya i-ready nyo sarili nyo na sa mga susunod na speaker may mag-share. Pwede ba yun? Ayaw talagang magsalita, no? So, alam nyo mga kapatid, dito mauunawaan natin na ang Christian love ay ano? Kailangan natin ng power para magawa ito. At kanino yung power na yon? Nagmumula saan? Sa Holy Spirit. Tandaan nyo po, hindi natin kayang gampanan itong Christian love na ito kung wala yung power ng Holy Spirit sa atin. Gets nyo? Kasi po, ang Christian love ay hindi emosyon. Ang Christian love ay aksyon. Gets nyo? So ulitin ko po ang Christian love ay hindi emosyon. Ang Christian love ay aksyon. Kaya nga po ang sarap pag nagmamahal ka. Naalala ko tuloy nung namatay yung nanay ko. Mararamdaman mo yung pagmamahal ng mga kaibigan mo kasi di po ako nakauwi eh. Namatay po yung mother ko kasagsagan ng pandemic. May 6, 2020. Nandun siya sa Bicol. Ako nasa Baliwag, Bulacan. Yung isa kong kapatid nasa Amerika, yung isa nasa Canada, yung isa nasa Australia. So, pero yung tatlong kapatid ko, kasama nung nanay ko dun sa Bicol. Bago mag-lockdown, umuwi ho ako ng Bicol para dalawin ko yung nanay ko. So, March 15 magla-lockdown na, mga March 12 bumalik na ako ng Bulacan kasi baka doon ako maabutan ng lockdown. At di ko alam na yun na pala yung huli naming pagkikita. Kasi May 6, nagpaalam yung mama ko. Alam niyo po, malungkot mawala ang nanay. Pero dahil sa mga kapatiran na nakapaligid sa'yo, naiibsan yung bigat. Yung burol online, yung libing online, panganay na anak di nakauwi dahil sa pandemic. Alam niyo po, ang nagpatatag din sa akin, yung mga pakikiramay dun sa Facebook, dun sa timeline binabasa ko,
Habang binabasa ko yung mga pakikiramay, patulo na yung luha ko. Pero may isa akong nabasa na nagpabalik ng luha ko. Sabi po doon, rest in peace to the whole family. Sabi ko, yung nanay ko lang naman ang namatay, idinamay pa buong pamilya. Nag-English pa kasi, di na lang tinagalog. Biruin mo, uubusin na kayo. So, alam nyo mga kapatid, tandaan nyo, napakasarap makaranas ng pagmamahal. Nakakatuwa kayong tumawa, no? Pangmayaman yung tawa nyo, no? Parang tipid na tipid. Pwede nyo pong ilabas yan. Amen? Oo. So, napakasarap maranasan pag ang pamilya, hindi lamang sinasabing nagpe-prayer meeting kami. May gawain kami. Bagkus, nararanasan ang tunay na Kristiyanong kapatiran. Gets nyo? Gets nyo? Tingnan nyo nga uli yung katabi nyo. Sino na ngayon ang nakikita nyo? Siya pa rin talaga, no? Siya pa rin talaga. So, uulitin ko po mga kapatid, pagsikapan natin makita ang Panginoong Jesus. Una, sa atin. Pangalawa, sa ating kapwa. Pero hindi natin magagawa yan kung wala ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya kung may paghahariin tayo, yun ay walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. At magagawa nyo yung pinag-uusapan natin ngayon. Amen? Amen? Oh. So, sa Wednesday, Valentine's Day, pero as Wednesday, huwag kayong magulat kung ang ilalagay sa noo nyo, heart na may cross. Amen. Kasi ang Diyos nagmamahal at hindi magsasawang magmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Okay. So, mga kapatid, sa oras na ito, sinimulan ko ng kanta, uulitin natin, doon tayo magtatapos sa kantang yon para tumimo sa isip at puso natin kung paano natin mamahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. At kung paano natin mamahalin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen? Amen. So at this point, kakantahin uli natin. Samahan niyo ko at pakiready na rin po yung envelope. Kung wala kayong cash, tumatanggap din si Lord ng cheque. Kung wala kayong cheque at cash kasi sa akin si pang sahod, promissory note. Isulat niyo kung magkano ang ibibigay niyo kay Lord at kukolektahin na lang ng ating treasurer. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your heart. You shall love the Lord your God with all your heart, soul and mind. You shall love your neighbor as you love yourself. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Itaas natin ang ating love offering sa Diyos. O Diyos amang makapangyarihan, batid namin na hindi lamang ito ang biyaya at pagpapala na pinapadaloy nyo sa bawat isa sa amin. Lalo tigit sa kumpanyang ito,
na ipinagkaloob mo upang matanggap ng bawat isa ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Sa umagang ito, bukal sa aming puso, nais naming maghandog. At nawa, Panginoon, patuloy mo kaming turuan na maging bukas palad. At sa umagang ito, Lord, hinihiling namin ang grasya, ang banal mong presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo upang maging totoo kami na magmahal sa aming kapwa. Nawa, hindi lamang namin to sinasalita. Higit sa lahat, ito'y aming isinasabuhay. With one voice, you shall love the Lord your God with all your heart. Sama-sama tayo, isang himig, isang tinig. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your heart. You shall love the Lord your God with all your heart, soul and mind. You shall love your neighbor as you love yourself. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God bless us all. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.